Hey everyone, my name is Ryan. Welcome to my channel. For today's video ay sasagutin ko ang isa sa mga tanong na na-receive ko recently sa aking Facebook Messenger. She is asking about kung mahirap ba ang graduate school, particularly yung master's or doctorate degree. So, to answer that question, yes, mahirap ang graduate school or ang master's or doctorate degree. Bakit ko nasabing mahirap? So, number one, mas malalim na kasi yung mga pag-aaralan nyo sa graduate school. So, mas komplikado na yung mga lessons na pag-aaralan nyo. Particularly, hindi na siya kagaya or katulad ng college na kung saan mga basic concepts, mostly yung mga kinatalakay. Sa graduate school, sa master's or doctorate degree level of education, pinag-aaralan niyo na dito more on analytical, research-based or research-heavy na mga topics. And yung application, mostly application-based na yung pag-aaral nyo sa graduate school. So, number two, malaking oras yung kailangan kasi mostly yung mga nasa graduate school, yung mga nasa master's or doctorate or doctor's level, most of them ay nagtatrabaho na. So, kumakain talaga ng maraming oras or time yung pag-aaral. So, kailangan dito time management kasi babalansin mo both educational side and also yung working side mo. And kailangan mo rin dito yung may time ka, particularly kapag gumagawa na kayo ng thesis or dissertation nyo. So, malaking oras talaga yung gugugulin nyo sa paggawa nito. And number three, mga research requirements. Ayun. So, ito yung mas nakakapagod sa lahat dahil marami na kayong mga kailangan na basahin ng mga journal articles, tapos gumagawa na rin kayo ng mga proposals, what else? Dadaan na rin kayo sa panel defense, may mga data gatherings na rin kayong gagawin, and at the same time, yung final defense. Pero once naman natapos mo lahat yun, it is self-rewarding once na natapos nyo yung mga yun. And another thing is yung financial cost. So sa financial cost naman, magastos talaga ang graduate school. Yung tuition fee usually hindi na siya kagaya sa college na kung saan nakakaya pa kahit papaano nakakaya pa. Sa graduate school, kung hindi ka talaga magtatrabaho at hindi ka mag-e-effort na maglaan ng pera para sa pag-aaral, kakain siya talaga financially magastos, lalo kung nag-aaral kayo sa mga private schools. Although parang ang pagkakaalam ko yung mga nag-aaral naman sa mga state universities, local government universities, or public colleges or universities, mas lower yung tuition nila. Pero considering na nasa graduate school na kayo, malaki pa rin talaga yung kakailanganin yung pera for tuition fee alone. And another thing is yung dito marami na rin kayong printings na kailangan pagkagastusan, tapos mga surveys na gagawin nyo. So usually pag nagkakandak na kayo na surveys, yung may mga participants kayo dyan na kailangan yung bigyan ng incentives para makakuha kayo, makagather kayo ng data regarding dun sa i-interviewin nyo. And another thing is yung mga statistical softwares na gagamitin nyo. So, maglalaan talaga kayo ng pera para lang makakuha kayo ng magandang statistics regarding do sa research nyo. And bakit marami yung mga actually yung mga nagpapatuloy pa rin gayong maraming mga, kung sasabihin natin considering na marami yung mga kailangan i-prepare, pagkagastusan, at sabihin natin talagang mahirap, kung sa mahirap, bakit marami pa rin yung nagpapatuloy? Number one reason dyan is yung career advancement. So sa career advancement, dito nakikita nila na once na natapos na nila yung master's degree nila o doctor's degree nila,
malaking madadagdag sa qualifications at usually sa promotional part do sa kanilang trabaho. Lalo na yung mga nasa field ng nasa field ng healthcare, business, at government. So another thing is nagpapatuloy yung karamihan, it's because of sense of fulfillment na rin. Kasi syempre once na matapos mo yung master's or doctorate degree mo, iba yung pakiramdam na makatapos ka ng graduate level of education. So sa grad school, particularly sa grad school. So sense of fulfillment is number two. And another thing is mas malawak na yung understanding mo, hindi lang sa memorization, hindi lang sa talagang mas magiging expert ka pagdating do sa field of study na na pinag-aralan mo. And lastly, kaya bakit marami nagpapatuloy is because of networking. So, mas marami ka na makikilala mga professors, mas marami ka makikilala mga researchers, mas marami kang makikilala ng mga experts sa field of expertise nga na field of expertise mo na makakatulong sa iyo sa future career mo. So, sa tanong na mahirap ba ang graduate school or ang master's or doctorate degree? Yes, mahirap ko sa mahirap. Pero lahat naman 'yan walang imposible basta as long as dedicated ka talaga na matapos yung sinimulan mo or yung inaaral mo, makakamit mo lahat ng ninanais mo. Particularly if you are consistent and patient and motivated na rin to study. Lahat yan matatapos mo. Kaya to be honest, yes, mahirap ang master's degree. By the way, I am Brian nga pala and I have a master's degree in education, major in guidance and counseling. So that's it for today and I hope meron na naman ako na share sa inyo na something new about about educational related topics for today. And I hope na nasagot ko yung question na na-receive ko from my messenger regarding do sa tanong niya about kung mahirap ba ang graduate school or ang graduate degree level like master's and doctorate. See you again next time for another one. Bye!